Nagdulot ng takot at trauma sa mga guro at mag-aaral ang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan dyan sa barangay San Jose, Tacloban City. Pawang mga menor de edad ang mga suspect sa nasabing shooting incident kung saan 3 katao na nga po nasawi at nasa 7 na po ang nasugatan. Positibo namang tinukoy ng pambansang pulisya na ang baril na ginamit ng suspect sa krimen ay service firearm umano ng isang babaeng pulis habang ang isa naman ay inisyu ng isang private security agency. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintang. Vic. Alex, dahil sa nangyaring madugong pamamaril ng mga estudyanteng minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City, kakausapin na ngayon ng Philippine National Police ang Department of Education o DepEd para baguhin ang security protocol na ipinatutupad sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sa ngayon ang kasalukuyang protocol ay tanging sa labas lamang ng school premises o school compound ang pwedeng mamalagi ang mga pulis at bawal sila sa loob mismo ng compound ng mga paaralan. Pasado alas 9 ng umaga ngayong Lunes nang maganap ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8, 3 estudyante ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan sa insidente. Sa isang video makikita na natataranta ang mga estudyante habang nagtatago sa loob ng mga silid-aralan kasabay ng marinig ang mga putok ng baril. Makikita rin na mabilis na lumikas sa mga guro't mag-aaral mula sa paaralan habang may ilang umiiyak at humihingi ng tulong. Ilang sandali pa, isang sugatang estudyante naman ang makikitang buhat-buhat ng kanyang mga kaklase palabas ng campus. At makalipas ang pamamaril, ilang larawan ang lumutang kung saan kita rin ang mga nakabulagtang biktima sa loob ng classroom. Ayon pa sa pulisya, paulit-ulit na nagpakawala ng putok ang 2 suspect kaya marami ang nadamay. Agad na ginalugad ng PNP ang mga lugar na posibleng pinagtataguan ng pawang mga menor de edad na suspect. Ilang oras lang ang aktual na pag-aresto sa mga suspect ipinakita rin ng PNP. Dahil dito, maring kinundina ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang nangyaring madugong shooting incident na kinasangkutan ng 2 minor de edad na mga suspect kung saan isa sa mga ito ay estudyante sa nasabing paaralan. Ipinag-utos na ni General Nartates ang malalimang investigasyon sa insidente at pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagbuo ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro sa iba't ibang paaralan sa buong bansa sa pamagitan ng Department of Education o DepEd. Batay sa kasalukuyang patakaran, hindi pinapayagan na makapasok sa loob ng mga school campus ang mga pulis maliban na lamang kung may permiso mula sa mga otoridad ng paaralan. Inihayag ni General Nartates na inutusan na rin niya ang Police Regional Office 8 na makipag-ugnayan sa mga stakeholders para magsagawa ng mga psychological interventions sa lahat ng mga estudyante at mga guro ng San Jose National High School na nakaranas ng matinding trauma dahil sa naganap na shooting incident. Alex, batay sa inisyal na resulta ng investigasyon Regional Office 8 sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Campo Crame, identified lamang sa alias Narod, isang 15 anyos at alias Nanas, isang 14 anyos, yung mga suspect na mga minor de edad na namaril sa loob mismo ng San Jose National High School. At batay doon sa resulta pa ng investigasyon, yung baril na 9mm ay pag-aari ng isang policewoman na naka-assign sa Police Regional Office 8 at ito ay nasa kustodiya ng Philippine National Police at inaalam kung papaano napunta sa
sa kanyang pamangkin na 14 anyos ang naturang baril kung saan 40 basyo ng bala ng 9mm ang na-recover ng mga investigadora ng pulisya sa loob mismo ng school campus. At yung isa naman ay 38 revolver na naka-issue o nakapangalan sa isang security agency na nakabase naman sa Cebu City. At ito'y inaalam dahil isang bala lamang ang naiputok nung may hawak nito na isang 15 anyos na minor de edad na kinilala sa alias Narod. So ngayon ay masusi pa ring investigasyon ang isinasagawa ng Philippine National Police para matukoy kung ang paaralan mismo ay mayroon ding liability o pananagutan dahil doon sa nagkaroon ng tinatawag na security lapses dahil lumilitaw na isa lamang ang nakadetail na security doon sa naturang paaralan. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, gustong malaman ng taong bayan dahil kaninang umaga pa nangyari ang krimen na yan, no? Ano nag-udyok dun sa dalawa na mamaril dun sa paaralan na yun? Batay sa report ng Police Regional Office 8, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Reyco na sa inisyal na investigasyon ay personal grudge at bullying yung kanilang tinitignan na motibo ng naturang pamamaril sa loob ng school campus, Alex. So ibig sabihin, yung tatlong namatay, yung ba ang mga gumawa ng pagbubuli sa kanila? Tama ba ako? Mukhang negative, Alex, eh. Hindi yun yung kanilang target. Dahil batay doon sa salaysay ng mga naroon sa loob ng campus sa isinagawang investigasyon ng pulisya, itong dalawa, yung alias Rod at alias Nash, pagpasok pa lamang sa may bintana pa lamang ng classroom, inumpisahan na nila na magpaputok. Kaya ilan sa mga natamaan ay hindi talaga yung kanilang target. Batay ito, Alex, sa inisyal na investigasyon. Kaya hinihiling din ng Philippine National Police na kung maaari ay repasuhin yung Republic Act 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na dapat ay magkaroon talaga ng masusing pagbabago at pag-aralan dahil ang nasasangkot na ngayon sa mga matitinding krimen ay pawang mga minor de edad, Alex. Oo, siguro hayaan natin ang mga mambabatas ang tumukoy dyan at mag-review sa naturang batas. Pero ang gustong malaman rin natin mga kababayan, Vic, kung sa tita niya nanggaling yung baril, ano ba ang magulang nitong mga suspect na ito? Nasa serbisyo ba ng law enforcement? Yung tatay ba nung isa ay pulis, ang tatay nung isa ay sundalo? Ganun ba ang impormasyon na natanggap mo, Vic? Wala pang malinaw, Alex, basta ang report na ibinahagi sa amin sa Campo Crame, pamangkin yung sinas na 14 anyos ng isang policewoman. Yung isa, kung konektado sa isang security guard, inaalam nila dahil yung baril na 38 naka-issue nga doon sa isang security agency na nakabase sa Cebu, Alex. So yan ang ginagawan pa nila ng karagdagang investigasyon dahil ongoing pa ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa Region 8, Alex. Okay. Initially, may pananagutan ba yung female cop na nagmamay-ari ng baril na ginamit ng bata? Vic? Mayroon, Alex, sabi ng PNP, mananagot siya negligence doon sa pag-iingat ng kanyang naka-issue na firearms. Bakit napunta sa kanyang pamangkin na pinaniniwalaan na 3 magasin pa yung natangay ng bata at yun ang kanyang ginamit sa pamamaril. Itong policewoman ay nasa police custody na at iniimbestigahan na rin dahil nga doon sa issue paano napunta yung baril na yon doon sa kanyang pamangkin. Okay, yung dalawang bata, minor de edad, hawak na ngayon ng PNP o dinerecho na nila sa DSWD? Mukhang dinerecho nila sa DSWD at doon isinasagawa dahil nga doon sa minor de edad, yung batas kasi sila ay protektado noon. Yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, Alex. Oo. Okay, panghuli, yung mga magulang nitong mga batang itong suspect ay nakausap na rin ba ng PNP?
Mukhang nakausap na rin Alex, pero limitado pa lamang yung detalye ng resulta ng investigasyon dahil nasa batas din daw Alex na hindi basta-basta dapat magbigay ng impormasyon kung ang iniimbestigahan ay minor de edad, Alex. Okay, sige. Maraming salamat si Vic Sumintak. Mata natin, dyan po sa Campo Crame. Thank you.